Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo in the past months, past days, past weeks, Panginoon. Lord, tunay nga kayo po ay naging tapat at kayo po ay dakila sa lahat, Panginoon. That's why we are here, Panginoon, para kayo purihin, para kayo itaas, para kayo sambahin. Dahil, Lord, karapat-dapat kang sambahin, O God. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Come on, church. Minsan pa. Pwede bang awitin natin? Minsan pa, dakila ka. Come on, let's sing it out. Dakila ka. Dakila ka. Salamat po, Panginoon. Lord, we declare your victory upon this place, upon our lives. Salamat, Panginoon. May gagawin kang matinding bagay ngayong pong araw na ito. We love you, we thank you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, God. Praise God. Bago pong lahat, pwede bang sabihin po natin ng ating Luke 4:18 and 19? Sabihin po natin, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. At sabihin po natin sabay-sabay ating JA1 culture. Sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ, and I am not extreme. Praise God. Minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan. So, let me welcome po ang ating first-timer right now, si Brother Joshua Lacerna. Husband po siya ni Sister Joan Lacerna. Pwede po ba makikita yun? Brother Joshua, ayan. Fresh na fresh, galing Pilipinas. Kailan kayo dumating? 2 months ago. Oh, 2 months ago. Pero fresh na fresh pa rin kayo. Yun. Welcome po, welcome. Ayan po si Brother Joshua. At sa mga nanonood po online, hello po. Magandang umaga, hapon, tanghali, kung ano man ang oras sa inyo. Ang iba po nating kapatiran, sila po umuwi ng Pilipinas. At I think sila ay mga tulog pa or mga gising. Ayan. So, right now, kung kayo po ay nanonood online, pwede niyo pong i-share itong ating live para mas marami pang makarinig ng Word of God. Amen? Amen. Sino pong excited ngayon pong hapon na ito? Amen. May gagawin ng Diyos na matinding bagay. Malapit na ang Christmas. Next week, Christmas na. And sino po excited? Amen. Excited na ba kayo mag-Christmas? Amen. Amen.
Ang iba ay namimili pa ng mga panregalo. Ang iba naman ay tumanggap na ng regalo. Sino po nandito last week? Yung mga nandito last week, ay, ang daming natanggap. Ang daming natanggap. Praise God. So, didiretso na ako sa word ng Panginoon. Sabi po sa Matthew 1:18, Mateo 1:18, this is how Jesus Christ was born. A young woman named Mary was engaged to Joseph. So si Mary, this time, ay naka-engage daw kanino? Kay Joseph. Engaged pa lang po sila. So nakalagay po dito, from King David's family. But before they were married, bago sila ikasal, she learned that she was going to have a baby by God's Holy Spirit. Magkakaroon ng anak si Mary, na-realize niya, magkakaroon ako ng anak, bakit ako buntis? Wala naman nangyari sa amin dalawa ni Joseph. Kami naman ay that time ay engaged pa lang, na-realize ni Mary, bakit ako'y nabuntis? Na-realize niya, ito pong baby na ito is from the Holy Spirit. Verse 19 says, ano pong sinabi sa verse 19? Joseph was a good man and did not want to embarrass Mary in front of everyone. Kasi nga na-realize ni Mary na siya'y buntis, yung lalaki, kaninong anak yan? Wala naman nangyari sa atin. Tayo nga that time engaged pa lang. So ang ginawa ni Joseph, so he decided to quietly call off the wedding. Gusto nang hiwalayan ni Joseph si Mary that time. Kasi nga, bakit ka biglang nabuntis? Kanino yan? Ano po? Matthew 1:20. Tuloy natin. Matthew 1:20, it says here, while Joseph was thinking about this, nag-iisip si Joseph, paano kaya nangyari yun? Ano kaya? An angel from the Lord appeared to him in a dream. Na naginip si Joseph, the angel said to Joseph, the baby that Mary will have is from the Holy Spirit. It's from the Holy Spirit. Go ahead and marry her. Pakasalan mo si Mary. Verse 21, then after her baby was born, name him, ano daw ang pangalan? Jesus. Because he will save his people from their sins. Verse 22, so the Lord's promise came true. Ang pangako ng Diyos ay naganap. Sabihin po natin naganap. Naganap. Sino po dito naniniwala ang pinangako sa kanya ng Panginoon magaganap? Amen. Kaya po napakahalaga na meron tayong pinanghahawakan na pangako ng Panginoon. Dahil kung ano man ang sinabi ng Diyos, magaganap yan. Dahil ang Diyos natin ay hindi paasa. Amen? Amen? Punta po tayo sa verse 22. So the Lord's promise came true, just as the prophet had said. Kasi po in Isaiah, ito po ay pinarapisay ni Prophet Isaiah that time. At ito po ay naganap. Verse 23 says, a virgin will have a baby boy and he will be called Emmanuel. Sino po ditong pangalan ni Emmanuel? Alam niyo po, ang mga pangalan natin may ibig sabihin yan. At alam niyo po ang ibig sabihin ng Emmanuel? Emmanuel, which means God is with us. Ayan. After Joseph woke up and he and Mary were soon married, just as the Lord's angel had told him to do. Verse 25, but they did not sleep together before her baby was born. Then Joseph named him Jesus. Ang title po ng isi-share ko sa inyo is Emmanuel, God is with us. Amen? Sino po naniniwala dito, ang Diyos natin ay kasama natin? Ano mang sitwasyon natin ngayon, hindi ko alam ang sitwasyon ninyo, kayo man ay nasa maganda sitwasyon or hindi kagandahan, ay isa lang po masasabi ko, kasama pa rin natin ang Panginoon. Ito po ang kanyang pangako, kasama natin ang Diyos. Kaya lagi ko naaalala yung kantang, kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod, di ako matatakot, dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Lord. Kapag kakilala mo ang kasama mo, kapag kakilala mo at alam mo na kasama mo ang Diyos, hindi kang basta-basta matatakot. Amen? Nakakatuwa at nakaka-overwhelm isipin na ang Diyos pinili to be with us.
Pwede naman kasing ang piliin ng Panginoon ay pumunta sa Banff, pumunta sa Lake Louie, para doon na lang siya. Pero hindi Gusto ng Panginoon, makasama ka. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kahit anong itsura niyan, kahit anumang ampas niyan, pinili ng Panginoon, makasama yan. Pinili ng Panginoon, mahalin yan. Emmanuel. Kaya nga yung ibig sabihin ng Jesus, Emmanuel, means God is with us. God is with us. John 14:6. I was wondering, Lord, bakit gusto mo kaming makasama? Pwede ka naman dyan na lang sa langit. Lord, bakit mo kami gusto makasama? John 14:6, dito ko dinala ng Panginoon. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And I realize God wants to be with us because God wants to have a direction in our lives. Gusto ng Panginoon magkaroon ng direksyon ng ating buhay. Kaya yung una, I am the way. Sabihin natin, way. Ang sinasabi po dyan ng Panginoon, gusto niya magkaroon ka ng direksyon sa iyong buhay. Who among you here na experience mo na malayo ka sa Panginoon at walang direksyon ang buhay mo? Pero nung dumating si Jesus, nagkaroon ng direksyon ang buhay mo. Naalala ko, meron po akong kaibigan. At siya po ay laging sinasabi ng kanyang lolo, ng kanyang nanay, sinasabi, ba't ka umaatid sa simbahan na yan? Huwag ka nang umatid. Wala ka namang mararating dyan. Aatin ka pa. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Lagi ko ito sinasabi. Alam niyo po, sinabi ng bata, naalala ko yun I think college ako that time. Ang sinabi niya sa kanyang nanay, sa kanyang lolo, Lo, Nay, may mararating ako. Makakapunta ako ng langit. Lahat po nang nandito ngayon at kayo'y naniwala sa ginawa ni Jesus para sa inyo, kayo'y may mararating. At hindi lang basta-basta ang mararating natin. For eternity. Kasi yung iba hanggang temporary lang. Pero tayo hanggang eternal. Hanggang langit. Sino po dito excited sa pagpunta sa langit? Amen? Amen. Sa banda-banda raw dyan. Ano po? But that's what we believe. Na sinabi ng Panginoon, once you believe in Jesus and on what Jesus did on the cross for you and for me, papunta ka ng langit. Naalala niyo ba yung shinare ko po sa inyo last week? Ang sinabi ni Paul, to live is for Christ and to die is gain. Yung iba natatakot mamatay. Pero sa mga Kristiyano, wala tayong dapat ikatakot. Kahit kamatayan. Why? Kung mamamatay din tayo, ikasama na rin naman natin ang Panginoon. Amen. Masaya tayo, Lord. Salamat, makakasama na kita. Naalala ko yung lola ko. Siya po ay nabuhay for 98 years. At I remember, ako po yung umuwi ng Pilipinas, before siyang magkasakit, sinasabi niya sa akin, JR po kasi ang aking palayaw sa akin. JR, pag-pray mo naman ako. Ano ipag-pray ko sa inyo? Kunin na ako ni Lord. Nahihirapan na ako. Ay 98 years. Sabi ko, 98 years old. Yung iba'y, Lord, pahabain mo pa ang buhay ko. Alam, sinasabi ng lola ko, gusto ko nang ako'y kunin ni Lord. Kahirap hindi makatulog. Kasi nga yung katawan mo, may expiration date. Ano po, ayaw man natin o gustuhin naman natin or ayawin man natin, darating ang time, may expiration date po ang ating katawan. Amen? At dapat na po natin maunawaan na sa dulo, we must understand, we need Jesus. We need Jesus because Jesus answered, I am the way. Sabi natin, way. Gusto ng Panginoon magkaroon ng direksyon ng ating buhay. Nung wala pa si Jesus, ang direksyon natin papuntang impyerno. Papuntang hell po ang ating direksyon. Nung tinanggap natin si Jesus, ang direksyon mo na kapatid ay papunta ka na ng langit. Nagkaroon ng direksyon ng buhay mo. Dahil kay Jesus, nagkaroon ng pag-asa. Sabihin natin pag-asa. I don't know about you. Maaring wala kang pag-asa ngayon, but all you need is Jesus. Ang tanging makakapagbigay sa iyo ng pag-asa, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Nagkaroon ka ng pag-asa na dati ang direksyon natin papuntang hell, pero dahil kay Jesus, papunta ka ng langit. Hindi lang yon.
Hindi lang po'y papunta ng langit. Nagkaroon din ng direksyon ang buhay mo ngayon. Habang nabubuhay ka, may purpose ka. Ang purpose mo ay para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Ang purpose mo ay ang ginawa ni Jesus to seek and save the lost. Kaya kapatid, right now, I challenge you. Ang dami pa nating mga kapatid na po pwedeng masyaran. Ang dami pa nating mga kapatid na po pwedeng ma-invite. Can I hear an amen? Excited ba kayo doon? I remember po, nung po kami nagsisimula sa discipleship, kami po ay masayang-masaya na dahil kami po ay dumating ang time doon sa Pilipinas, kami ay dumating ang time mga 200 na kami. At one day, may dumating na isang tao na nag-disciple po sa aming pastor. Sinabi po niya, alam nyo, kaunti pa kayo. 200 na po kami. Sayang-saya kami. Ang dami na namin. Alam niyo po, sabi nung nagme-mentor doon sa aking pastor, kakaunti pa kayo. Ilang kayo dito sa bayan ninyo? Kami ho ay mga 50,000. 50,000 kayo, tapos 200 lang kayo. Kakaunti pa kayo. Alam niyo po, ilan ang tao dito sa Edmonton? Tanong niyo po sa akin, ilan? I think nasa 2 milyon na. If I'm not mistaken. 2 milyon. At ilan tayo dito ngayon? Well, it is a challenge to us. Marami pa tayong marireach out para sa Panginoon. Amen? Excited ba kayo doon? Dahil nung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon ng direksyon ng ating buhay. At ang direksyon natin, Lord, gusto ko yung kaibigan ko. Lord, gusto ko yung kamag-anak ko. Masyaran ko. Gusto ko, Panginoon, makakilala din sila sa Panginoon. Pastor, di ko kayang mag-share. Di ko alam kung paano mag-share. That's fine. Pray natin at invite natin sa church. Somebody will gonna share for them. Amen? At least kabahagi tayo. Can I hear an amen? Gusto niyo bang maging kabahagi? Amen? Amen. Ano pang nangyari? Bakit gustong makasama or gusto ni Jesus mapalapit sa atin? Kasi nga sinabi, Emmanuel means, ano daw? God is with us. Why? Because God wants you to know and live in the truth. Sabi doon, Jesus is the way, the truth. Sabi natin truth. Nung pong wala tayo sa Panginoon, we are living in a lies. Full of lies. Ang daming kasinungalingan na ating pinaniniwalaan. Ang iba naniniwala na sa swerte. Amen? Ang iba naniniwala sa swerte, pero tayo pong mga Kristiyano hindi tayo naniniwala. We believe on what Jesus did on the cross. At yun ay sapat na. One time po ay nag-share ako sa Sherwood. Meron po doon kapatiran tayo. Sila po ay Christian na, pero naniniwala pa rin sila sa swerte. So sila po ay may binili na, alam niyo yung yung pusa na na rapper. Pusa na rapper. Nagra-rap. Alam niyo po, sinabi ko, alam niyo, if we believe sa pagiging lucky, yung pagiging, you are lucky, hindi tayo naniniwala doon eh. Why? Sapat na ang ginawa ng Panginoong Hesus eh. Right? Kapag bumibili pa rin tayo at naniniwala tayo doon, sinasabi natin, Jesus, hindi ka pa sapat. Jesus, hindi ka pa sapat. At sinabi ko, it is a time na yung mga bagay na yon, isuko natin sa Panginoon. Alam niyo, sinuko nila sa biyaya ni Lord. And they are very happy. At sinabi nila, nga, pastor, ganun palang ibig sabihin, kapag naniniwala ako doon sa yung mga anting-anting, pagiging lucky, sinasabi mo pala na, Jesus, hindi ka pa sapat. And right now, kapatid, kapag sinuko mo yung mga bagay na yon, sinasabi mo, Lord, sapat ka na sa akin. Hindi ko kailangan ng mga bagay na yon. Dahil, Lord, ako ay blessed dahil ikaw ay nasa puso ko. Amen. Palakpakan natin si Lord. Gusto ng Diyos, malaman mo ang katotohanan at mabuhay ka sa katotohanan. Ayaw lang ng Diyos malaman mo. Gusto ng Lord, mabuhay tayo. Sabi natin, mabuhay tayo. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka sa katotohanan. Amen. Nung wala si Jesus sa puso natin, we are living in the lies of the enemy. Ang daming sinasabi ng kaaway. Ang sinasabi ng kaaway, ikaw ay talunan. Ang sinasabi ng kaaway, wala ka ng pag-asa. Yan po lagi maririnig natin eh. Kapag ka may naririnig ka, or merong something na, bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang
ay, nandito nga kami sa Canada, pero wala kami pag-asa. No, hindi. Hindi po yung tunay. Once na ikaw ay nasa Panginoon, may pag-asa ka, kapatid. Yun po ang tunay. Ang taktika ni Satan, until now, gusto ng kaaway maniwala ka sa kasinungalingan. Ang gusto ng kaaway, maniwala ka sa lies. The truth is what the Word of God says about you. Ano ba sinabi ng salita ng Panginoon sa atin? Pakita po natin, 1 John 5 verse 4. 1 John 5 verse 4, it says here, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Ikaw ay victorious na, kapatid. Simula nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso, hindi ka natalunan. Ikaw ay victorious. Yan po yun. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Sabi mo sa kabila, mananagumpay ka. Come on. Mananagumpay ka, kapatid. Third, pangatlong bagay. Bakit gusto ng Panginoon makasama tayo? God wants you to experience an abundant life. So balikan natin, Jesus said, He is the way, the truth, and the life. Ang sinasabi po ng Panginoong Jesus dito is life, abundant life. Who among you wants to experience an abundant life? Amen. Abundant life. Before this day ends, I pray that every one of us will have a deeper desire to be with God more. Kasi yun po ang desire ng Panginoon, to be with you. Emmanuel means God is with us. So gusto maunawaan natin, gusto ng Panginoon maunawaan natin, hey, I want to be with you. Gusto ng Panginoon makasama ka. Samahan ka, kapatid. And before this day end, and before this year end, malapit na magtapos ang taon, ilang araw na lang bago matapos ang taon? 14 days. Bilang na bilang ni Sister Lyra. 16 days. Ang iba nag-excited na Pastor, meron akong New Year's resolution. New Year's resolution. Magpapapayod na talaga ako. Hindi ako kakain ng mga matataba, Pastor. Nakaka-relate daw. But before this year ends, before this day ends, I pray na ito maging prayer natin. Lord, gusto kong makasama ka pa. Lord, gusto kitang kasama. Lord, ayoko na nawala ka sa tabi ko. What is the meaning of Emmanuel? God is with us. Napakabilis lang po nito. I was wondering, Lord, ano nga bang meaning nun? Emmanuel, God is with us? What is the meaning? At dito po ako dinala ng Panginoon sa Genesis 39 verse 1. Ito po ay experience ni Joseph. Sabihin po natin Joseph. Joseph, ito po si Joseph the dreamer. Ang Diyos nagbibigay sa kanya ng pangitain, ng mga panaginip, and nangyari sa kanyang buhay nung binigay ang panaginip. Ito po ang nangyari kay Joseph. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar. Binili siya ni Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was a captain of the guard for Pharaoh. So si Potiphar po ay kapitan. Sabi natin kapitan. So siya yung pinaka-head, si Potiphar ang pinaka-head, binili niya si Joseph. Ano nangyari? Okay, verse 2. The Lord was with Joseph. Wow. Sabi natin, the Lord was with Joseph. Ano nangyari? So, he succeeded in everything. Tigil tayo. Sino po dito gusto mag-succeed? Yung pala yun. Ano sunod? He did as he served in the home of his Egyptian master. Ulitin nga natin, the Lord was with
Pwede bang palitan natin yung name na Joseph at ipalit mo yung pangalan mo? Ngayon, idideklara natin. Okay, 1, 2, 3. The Lord was with... So, she succeeded. One more. Example lang yan. Okay. Isa pa ha, isisigaw mo. The Lord was with... So, she or he... Woo! Come on. Anong ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us? Number 1, you are already successful when God is with you. Uy. You are already successful when God is with you. Come on, nangungusap si Lord. Marami na ako nakausap pong tao. And they have lots of definition about being successful. Marami po ako nakausap, mayroong mga negosyante, mayroong hindi negosyante. Marami silang sinasabi. Pero alam niyo po ang definition ng Bible? You are already successful when you are with Jesus. When you are already successful when God is with you. Successful ka na. You are successful not because you have tons of money in the bank, not because of your title. You are successful not because of your good image. Sabi natin good image. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang gwapo yan, mukhang maganda yan? Alam ko, gwapo at maganda yan. Pero hindi successful dahil gwapo at maganda. Ito po pala yun. You are not successful because you are healthy. Hindi porket healthy ka, successful ka na. You are successful because you have Jesus in your heart. Can I hear an amen? Ayun pala yun. At sinabi dito, ay grabe, bigla ko nawindang. Sabi ko, nung binabasa ko po ito, ayun pala ang definition ng Bible. Hindi pala it's all about money. Hindi pala ito, it's all about title. Ang iba kasi, iniisip nila, kung meron akong ganitong karaming pera, magiging successful ako. Kung nandito ako sa title na ito, kung ako'y magiging presidente, magiging manager ako, magiging pastor ako, magiging successful ako, no. Sapat na nakasama mo ang Panginoon, successful ka na. Sapat na nakasama mo si Jesus, successful ka na, kapatid. Amen? Hindi porket puno ka ng abs, successful ka na. Hindi porket wala ka tagyawat, successful ka na. Yung pala yun. Di ba, pag minsan, Lord, gumanda lang ako kasing ganda ni Catherine Bernardo. Uy, grabe. Nakapanood na ba kayo? Hindi pa, pastor. Ang napanood ko pa lang yung Second Chance. Parang iba yun. Ayun pala yun. Kaya nga po sabi sa Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Marami ka nga ang kayamanan, pero wala naman ang Panginoong Hesus. Now, hindi ko sinasabi na masamang magkaroon ng kayamanan. Ang sinasabi ko, kung may kayamanan tayo at wala ang Panginoong Hesus, baliwala lahat ng bagay. Ang maganda, may kayamanan ka, kasama mo rin si Jesus. Amen? Sino dito gustong pagpalain siya ng Panginoon? At lahat ng kanyang pagpapala magagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Amen? You are successful, prosperous. Kasi po in other translations, sinasabi dyan, the Lord was with Joseph and he became prosperous. Sino dito gusto maging prosperous? Amen? Prosperous. You are successful and prosperous not because of what you did, but because God is with you. Successful ka dahil kasama mo ang Diyos. Kaya kapatid, ito po ang reminder natin. Kung kasama natin ang Panginoon nung simula ng 2024, I pray, ito pa rin ang ating dalangin. Lord, gusto ko kasama ka rin namin, Panginoon. Bago matapos ang 2024 at pagsimula ng 2025 until to the end. Amen? Amen? Lord, gusto ko kasama ka lagi, Panginoon. Dahil kapag kasama kita, I am successful. Yung pala ang tunay na successful. Kasama natin si Lord.
Colossians 2 verse 11 or Colossians 2 verse 10. It says here, so you have everything when you have Christ. So you have everything when you have Christ, and you are filled with God through your union with Christ. He is the highest ruler with authority over every other power. You have everything when you have Christ. Ayun. You have everything if you have Christ. Whew. Basta Lord, kasama kita. Ang sarap, merong kantang ganun eh. Basta't kasama kita, yun. Yung mga kanta po dyan, tample down. Basta kasama mo si Lord, kaya mong gawin lahat ng bagay. Basta kasama mo si Lord, tagumpay ka na, kapatid. Kaya wag niyo pong iisipin, Lord, itsepwera ka lang sa buhay ko. No, hindi. Ang number one priority mo, Lord, number one ka sa akin. Lord, hindi ko kaya na wala ka. Kasi kung wala ka, hindi ako successful. Kung wala ang Diyos, hindi tayo successful. Kapatid, kung wala ang pagsama ng Panginoon, baliwala lahat. Ang tunay na kayamanan ay madadala mo hanggang langit. Ang madadala mo sa langit ay ang relasyon mo sa Panginoon. Not your religion, not your good works. Though there's a reward sa iyong good works. Yes. But then, ang pinakamadadala mo talaga doon ay ang iyong relasyon sa Panginoon. Na sinasabi mo, Lord, kilala mo ako. I have a relationship with you. Nanonood ako one time ng Reels. Mahilig ako manood ng Reels. Yung merong katuturan. One time, meron dong dalawang nag-uusap. At tinanong nitong isang kausap, yung kanyang kausap. Ang galing, ang ganda. Puro kausap, no? Sinabi niya, papapasukin mo ba ako sa bahay mo kung hindi mo ako kilala? Kayo po, papapasukin niyo ba ako sa inyong bahay kung hindi niyo ako kilala? Hindi niyo ako kilala eh. Stranger ako. Pero gwapo. Ako may hawak ng mic eh. Papapasukin niyo ako, hindi niyo ako kilala? Hindi niyo ako papapasukin. Ano po? At sabi nitong nagsasalita, sabi niya, alam mo, ganun din sa langit. Kung hindi ka kilala ng Panginoon, hindi ka papapasukin. Eh, paano ka mapapasok sa langit? Kailangan kilala ka ni Jesus. Kailangan meron kayong relationship ng Panginoon. Para makapasok sa langit, hindi mo kailangan ng ipagmalaki ang iyong good works. Hindi mo kailangan ipagmalaki, ay, Panginoon, meron akong relihiyong ganito. No. Because walang namatay na relihiyon sa atin, pero may Jesus na namatay para sa atin. Amen? All we need is Jesus to have a personal relationship with Him, kapatid. All we need is that. Kaya kapag ka pupunta ka sa langit, sasabihin mo, Lord, kilala mo ako. Ngayon, kapag kakilala niyo ako, papapasukin niyo ba ako sa bahay niyo? Yes. Kasi, kilala niyo ako eh. May relasyon tayo eh. Kilala niyo ako. Basta may birthday yan, pumupunta ako. Basta in-invite ako. Amen? Amen. So number 1, you are already successful when God is with you. Number 2, ito po, Genesis 39 verse 3. Ituloy natin. Tuloy muna natin sa verse. Yan. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Dahil kasama ni Joseph ang Panginoon, lahat ng kanyang ginagawa naging successful. Kapatid, Emmanuel, God is with us. Dahil kasama natin ang Panginoon, lahat ng gagawin mo, pagpapalain ng Diyos. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa McDo, ang McDo mapapagpala. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa Teams, ang Teams mapapagpala. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa government, ang government mapapagpala. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ospital, ang ospital mapapagpala. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa gas industry, ang gas industry mapapagpala, kapatid. Kung ikaw ay nasa iyong pamilya, mapapagpala ang pamilya mo. Why? Because God is with you. Sino dito gusto makasama ang Panginoon? Kasi pagka dumidikit ka sa Panginoon, yung pabor, dire-diretso. Hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay-bagay kasi kasama mo ang Diyos.
Hindi mo kailangang immense effort dahil alam mo sa sarili mo, Lord, kasama kita eh. Lord, may pangako ka eh. Panginoon, nung kasama mo si Joseph, nung sinamahan mo si Joseph, Lord, nung sinamahan mo si Joseph, nagtagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ito ang prayer natin. Lord, I pray, samahan mo ko sa bawat gagawin ko. Dahil kapag kasama kita, magiging successful ako. Ano nangyari? This pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. Imagine this. Dahil ang pagsama ng Panginoon, dahil sinamahan ng Panginoon si Joseph, hindi lang siya napagpala, nakita rin natin, pinromote ng Panginoon si Joseph through Potiphar. Sino dito gusto ng promotion? Kailangan mo ng pagsama ng Panginoon. Kailangan mo ng pagsama ng Diyos. Ano nangyari? He put him in charge of his entire household and everything he owned. Grabe. Grabe po. So number 2, when God is with you, other people will notice how God is working in your life. When God is with you, other people will notice how God is working, how God is good working in your life. Ang Diyos napakabuti sa buhay mo. May narinig ako eh. Sino po dito yung tinatawag nila na ano nga yung sumayaw last week? Mga hindi mamshis, yung isa pa. Hindi new friends, yung isa pa. Visitor. The visitor. Alam nyo, mga visitor, hindi sila sumayaw. Pero nakita ko kayo, sumayaw kayo sa internet eh. Pinanood ko kayo. Alam nyo, hindi kayo visitor dito ha. Kayo family. Hindi kayo visitor. Ayoko magkaroon kayo ng mindset na kayo visitor. Alam nyo po, what we are praying, hindi kayo magiging visitor dito sa Canada. Kapag kasi nagkaroon kayo ng mindset, ay, visitor lang ako dito sa Canada. Kasi aalis din kayo eh. Yun ang iniisip niyo, visitor kayo. Pero dinala kayo ng Panginoon dito for a purpose. I do believe in that. Hindi ko kayo tinatawag na visitor dito. Tinatawag ko kayong taga dito, pamilya kayo dito. Amen? And I pray, and I declare, yung kayong pamilya, kayong mga magkakasama, dumating kayo dito, hindi pa kayo PR, at sa mga nagpe-pray maging PR, I'm declaring, magiging PR kayo. That's what we are praying for. Pagka sinabi kasing visitor, parang mga alien eh, di ba? Hindi ka taga dito ha, hindi ka taga dito. No, taga dito ka. Dito ka dinala ni Lord. Kaya taga dito ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, taga dito ka ha. Sabi mo sa kabila, pamilya ka ha. Bahagi ka ng pamilya. Come on. You know what? Ito ang nakikita ko eh. Bago matapos ang taon, makikita ng iba, and they will notice how God is working in your life. Why? Because God is with you. Mga J1 people, mga anak ng Panginoon, mga kapatid, I pray, ito yung maging desire natin. Lord, I want to be with you. Why? Lord, nagiging blessed kapag kakasama ka. Lord, dahil kapag kasama ka, Panginoon, kompleto na. I am already successful. Dahil, Lord, kapag kakasama ka, Panginoon, manonotice ng iba. Bakit ang saya-saya mo? Dumadaan ka ba talaga sa problema? O makikita mo yung mga Kristiyano, dumadaan ka ba talaga sa problema? May iniisip ka ba? Abay, oo. Tao din ako. Pero bakit ka nakangiti? Bakit ka masaya? Why? Because God is with me. At sapat na yun. Kasama ko ang Panginoon. Wala akong dapat ikatakot. Kasama ko si Lord. Kaya once na sinabi sa'yo ng Panginoon, mag-share ka, i-invite mo yung kaibigan mo, i-invite mo yung katrabaho mo. Kapatid, kung sinabi ni Lord, huwag kang matakot. Because God is with you. Kapag ka sinabi ng Diyos, magsimula ka na ng negosyo. Alam ko, meron kang gift sa ganyan. Magaling ka magluto. Meron sa inyo magaling magluto. Yung iba magaling lang kumain. Magaling mag-sharon ng iba. Pero pag sinabi ni Lord, magsimula ka na.
Pag sinabi ng Diyos, simulan mo na, simulan mo na. Kapag sinabi ni Lord, mag-apply ka na ng PR, mag-apply ka na, huwag ka na matakot. Why? Sinabi ni Lord eh. Hindi naman si Lord paasa. Kapag sinabi ni Lord, naedad ka na, wala ka pang asawa. Reality na daw. Magsimula na. Ano po? Pastor, hindi pa time. Ilang taon na po ba kayo? 50 years old. Bigla. Okay. Mapapahaba. Kapag kasama mo si Jesus, mahahalata ng iba. Lalo mong ipahalata, Lord, makita ka sa buhay ko. Kagaya ni Joseph, Lord, makita ka sa buhay ko, Panginoon. Ay, excited ako sa 2025. Madami tayong maaakay sa Panginoon. Matthew 5:16, let your light shine before men. Ang iyong liwanag, kapatid, ipakita mo sa iba. Ang iyong liwanag, ipakita mo sa iba. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hindi mo binoboast ang iyong kabutihan, binoboast mo ang kapangyarihan ng Diyos. Binoboast mo, Lord, dahil ikaw ay mabuti, magiging mabuti ako sa iba. Mag-overflow yun, kapatid. Huwag mong itago yung liwanag. Sino dito kapag meron kang daladalang flashlight, tinatago mo yung liwanag? No, hindi. Hindi yun ang purpose ng liwanag. Ang purpose ng liwanag, ipakita ito sa kadiliman. At ang mundo po, right now, nababalot ng kadiliman. Sino ang liwanag? Ang Panginoong Hesus na nasa atin. At nakikita ng iba ang Panginoong Hesus sa atin. So ang iba, kung ang ginagawa nila ay mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, ikaw ngayon ang magsisilbing liwanag para ang Diyos mapapurihan. Come on. This means saan ka man pumunta, ano man ang iyong gawin, hayaan mong si Jesus ang makita sa buhay mo. Hayaan mong si Jesus, Lord, gusto kitang makita sa buhay ko, Panginoon. Umaga pa lamang nagpe-pray ka na, Lord, makita ka sa buhay ko. Makita ka, Lord, sa buhay ko. Let this be our prayer every day. Makita ka, Lord, sa buhay ko. Lord, ang kabutihan mo, makita sa buhay ko. Amen. Number 3. Okay, Genesis 39 verse 5. Punta ulit tayo sa kwento. Okay. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, ano nangyari? The Lord began to bless. Wow! Tigil tayo. The Lord began to bless Potiphar household for Joseph's. Dahil si Joseph, kasama niya ang Diyos. Sinamahan ng Diyos si Joseph. Dahil sinamahan ng Diyos si Joseph, ano nangyari? From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. Hindi lang ikaw mabibless, kundi ang mga kasamahan mo mapapagpala, kapatid. Dahil kasama mo si Lord. Ayun lang ang sikreto. Dahil kasama ko ang Diyos, hindi lang ako napagpala, kundi yung iba napagpala din. Wow! Grabe, gusto ko to. Gusto kong kasama si Jesus. Gusto ko kasama ko ang Panginoon. Can I hear an amen? All his household affairs run smoothly, and his crops and livestock flourish. Lahat po ng taniman ni Potiphar, pati yung mga taniman ni Potiphar, nagkaroon ng mga bunga, nag-flourish. Ang ganda po na nangyari. Verse 6, so Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. Grabe. Tinaas na naman, pinromote na naman si Joseph. Ano nangyari? With Joseph there, he didn't worry about a thing except what kind of food to eat. Ayun lang. Kung makikita natin dito, number 3, ito po yan eh. When God is with you, He will bless you to be a channel of blessing to others. When God is with you, kapatid, He will bless you to be a channel of blessing to others. Ano sikreto? Because God is with you. Emmanuel. I pray na intindihan natin ito. Sabi ko, Lord, I pray maintindihan namin itong Emmanuel. God is with us.
na ang Diyos nandito para samahan tayo. Naalala ko po noon laman ako ng altar call. Kapag nagkakaroon po ng altar call, at sinasabi ng pastor, punta kayo sa unahan, isuko nyo, dapat nyo isuko. Iyak ako ng iyak sa unahan. Hindi ko alam kung bakit. Iyak ako ng iyak. Then one time, merong isang pastor, siya po ay prophet. Sinabi niya, merong sa inyong mga tao, dadalhin sa iba't ibang bansa. That time po, hindi ako naniniwala, dadalhin ako ng Diyos sa ibang bansa. Why? Kami po that time, sino ko naman ako po'y taga Rosario laang. At yung pong ang aking pong tatay at nanay, nagtitinda sa palengke. Kami po'y nagtitinda doon ng palamig at buko. Kaya kapag Christmas, maraming na-order. Di kayod-kayod kami. Sabi ko, Lord, imposible naman ako dalhin mo sa ibang bansa. Nagkaroon po ng opportunity ang nanay ko because God is with us. Alam niyo po, hindi nagkataon na dinala kayo ng Diyos dito. Hindi ako naniniwala doon. Kayo po ay sinadya ng Panginoon dalhin dito. Meron lang ginamit ang Panginoon. Kamapalakpakan mo si Lord. Hindi nagkataon yan, kapatid. Kung nagkataon lang yan, sabi ko, Lord, nagkataon lang ba na nakarating ako sa kanya? No, hindi. Talagang dinala ka ng Diyos dyan for a reason, for a purpose. Kaya sabi ko, Lord, nung inaalala ko kanina, sabi ko, oo nga no. Dati iyak ako ng iyak, tapos sinasabi ng pastor, dadalhin kayo sa iba't ibang bansa. Yung mga kasamahan ko na umiiyak, nasa ibang bansa na rin. Yung iba nasa Australia. Si Pastora Zoe, nasa Australia. Yung iba nasa US, yung iba nasa part ng Middle East. Sabi ko, oo nga no, dinala kami ng Panginoon sa iba't ibang bansa. Dati kami laman lamang ng altar call. At iniisip namin, Lord, paano mo nga gagawin yon? Hindi na importante kung paano gagawin ng Diyos dahil gagawin niya talaga. Ang kailangan mo lang maniwala, panghawakan ng pangako ng Diyos at lakaran ito. Amen? Sino dito handang lakaran ang pangako ng Diyos? Kapag ka may sinabi si Lord, tanggapin mo. Kapag ka bineles ka ng Panginoon, hindi ka lang bineles para ikaw ay maging mapagpala. Bineles ka ng Lord to be a channel of blessing to others. And now, I'm not just talking about money. I'm talking about sharing as well the gospel. Yung iba sa inyo, sinasabi ng Lord, alam ko, meron kang gift, may gift ka sa pag-share ng salita ng Panginoon. I-share mo si Jesus. Wag mong ikahiya ang Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, kung ikakahiya mo ko, kakahiya din kita sa harapan ng Ama. And we are here right now. Sino dito hindi ikakahiya ang Panginoong Isus? Amen? Dire-diretso tayo. Ang deklarasyon pong kagabi, nanood ako ng part ng ating anniversary. By the way, ang Jesus the Anointed One Church, we are 26 years by God's grace. Palakpakan natin si Lord, 26 years na po. And right now, more than 350 churches all around the world. Amen. By God's grace, sa biyaya po, ang deklarasyon po that time, yung deklarasyon ang inihintay ko lagi kapag ka nagkaka-anniversary. Lord, sabi ko kay Bishop Art, nag-message siya sa akin kanina. Sabi ko, Bishop, inaangkin namin ang deklarasyon sa JA1. Anong deklarasyon sa JA1? This is the declaration sa buong JA1. The declaration is, unstoppable move of God. Hindi mapipigilan ang pagsama ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi mapipigilan. And this is gonna be prophetic or apostolic movement. Pag po sinabing apostolic, hindi na nagmamatter kung ikaw ay pastor or leader. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Why? Malapit na ang pagdating ng Panginoong Isus. Lahat tayo gagamitin, lahat tayo kabahagi. Amen? Marirealize nyo na lang, magkakaroon na tayo ng second service. Magkakaroon na tayo ng sariling simbahan. Woo! And this is what we are praying for. By God's grace. Bakit ganito tayo ka-confident? Hindi naman ako magpo-provide, si Lord naman. Why? Maliit ba ang Diyos natin? Malaki ang Diyos natin. Kasama natin ang Panginoon natin. Makikita na lang natin, oo nga no, nangyari na lang. Nandito na pala kami. Amen? Sino excited doon? Unstoppable move of God. Kaya, kapatid, sabi mo sa katabi mo, partner,
Sabay-sabay tayo. Sabi mo sa kabila, partner, huwag kang papaiwan. Huwag kang papaiwan. Sige, lahat tayo tumayo. Tayo tayong lahat. And here is the secret. Ang sikreto po, to be with Jesus. Ang sikreto po para maranasan natin ang unstoppable move of God. Unstoppable move of God is being with Jesus. Let me share to you this verse, John 15 verse 5. Pakita po natin, please. John 15 verse 5 said, Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from Jesus, kung wala ang pagsama ng Panginoon, we can do nothing. Kung wala ang pagsama ng Diyos, we are hopeless. Kung wala ang pagsama ng Diyos, we are helpless. Kung wala ang pagsama ng Diyos, we are weak. Mahina tayo. Pero dahil kasama natin ang Diyos, we can do everything through Christ who strengthens us. Amen. Amen. Dire-diretso tayo, kapatid. Dire-diretso tayo. It's one thing na malaman natin that God is with us. It's another thing to remain in Jesus. It's one thing na nalaman natin, oh God, Emmanuel means God is with us. Yes, God is with you, but what is our part? Ano sinabi dyan? Remain in me. Remain in me. And this is my prayer. Bawat isa po sa atin na nandito, kahit sa mga kapatid natin na nasa online, this is my prayer. Sabay-sabay tayong mananatili sa Panginoon. Amen? Ano man ang mangyari, sabay-sabay tayong mananatili sa Panginoon. Matatapos ang taong ito, sabay-sabay nating haharapin kasama ng Panginoon ang taon ng 2025. Dahil hindi na nagmamatter kung ano man ang mangyayari. Ang nagmamatter ngayon, kasama ba natin ang Panginoon? Kapatid, I want to challenge you. Itong maging prayer mo. Lord, gusto kitang kasama. Lord, ayaw kong masaktan kita. Ayaw ko, Panginoon, na dumating yung time, Panginoon, na mawala yung closeness natin. Gusto ko, Lord, lagi kitang kasama. Anong gagawin namin, Pastor? Anong gagawin natin? James 4 verse 8. James 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. Draw near to God. Now, God wants us to challenge. Lapit ka sa akin. The more na lumalapit ka sa Diyos, the more siyang lalapit sa iyo. At ito yun. Kapag ka naiintindihan mo ito, lalapit ka sa Kanya more. Lord, gusto pa kitang makilala. Because the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more mo siyang makikilala, the more mo siyang pagkakatiwalaan, kapatid. At the more niyang ipapakita ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Ngayon, nasa sa iyo, kapatid. Nasa sa iyo. Kung lalapit ka sa Diyos or lalayo. But I wanna tell you, kung nabubuhay ka lang din, mabuhay ka na lumalapit sa Panginoon. Ito po ang pinaka-last slide ko. Pakita natin. Life is too short. Choose to live, to be with Jesus. Woo! Napakaikli ng buhay. Napakaikli ng buhay. 90 years old, 100 years old. Kung mabubuhay lang din tayo, piliin na natin mabuhay kasama ang Panginoong Jesus. And who among you right now, sinasabi niya, Lord, pinipili ko mabuhay para sa iyo. Pinipili ko mabuhay kasama ka, Jesus. Amen? And right now, while we are worshiping God, let this be our heart's desire. Lord, habang inaawit ko itong awiting ito, Panginoon, sinasabi ko, Lord, I want to live, to be with you, Jesus. Come on, let's worship our God. God is greater, our God is stronger.
church. God, you are higher than any other. Not God is healer, awesome and power, our God. One more time. Our God. For the last time, our God. Our God. Hallelujah. Our God, Lord, you are great. You are awesome, God. Lord, hayaan mo, Panginoon, patuloy ka magpakilala sa amin. And Lord, I dedicate to you each and every person here, oh God. Hindi ba po kayo tapos sa aming mga buhay? Lord, my prayer is, Lord, give us a desire, Panginoon. Biyayaan mo kami na i-desire na makasama ka palagi. Lord, I pray, Panginoon, walang mawawalay sa iyo. Patuloy na lalalim ang relationship namin sa iyo, Lord. I dedicate to you these people. To you alone, all the glory, all the honor and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. To God be all the glory. Come on, palakpakan natin si Lord.